lamig ah. Lamig dito sa kubo. Iba talaga sa bukid eh. Dalawa na lang. Kanya ba yun? Di na namin naikukulong. Wala na rin tanda. Kaya nalalagyan. Ito malalaki na to. 5 to magkakapatid. Yan yung 5 na yan. Anak din nito. Ang agang winalay. Tapos yan may sisiw na naman siya. Anak niya to 5 yan. Ano ba yung iba? Yun. Ay, saglit na lang yun, mga 1 oras siguro matatapos ko yun. I-grout na lang naman, tapos linis-linis, tapos babalik na namin yung mga gamit-gamit na tinanggal doon. May katulong naman ako doon, yung may kasama sila doon na pinaka caretaker. Aray ko, grabe sakit ng katawan ko. Bago ako ah. Tagal ko na nang hindi nagta-tiles ng ganon. Nakakangalay talaga yung pagka matagal kang hindi nababanat. Ano ko, yung dito ko sa may sakong, dito sa tuhod. Lipad ng hangin yung pinagsangahan ko ng kawayan. Pogi! Pogi, doon doon nahihiga. Yan yun, tuyong-tuyo. Tara na. Uwi na tayo. Bukas mamaya siguro pala i-prepare ko yung mga gamit na dadalhin sa Bulacan. Bukas Sabado na ba tayo bukas? Biyernes Sa Sabado sasadyain ko yung mga tao natin para maano na natin, para sigurado. Dito tayo sa bahay. May papakita lang ako na ginawa ko na DIY coffee table. Hindi pa nakikita to eh. Ito, yung stand nito dun sa upuan dati ng sa parang office chair ba, nasira na. Kinuha ko yung pinaka base nya, yung ginawa ko ito stainless to. Ayan. Tapos ito yung quartz stone to na retaso. Ito 2x2 ito na tubular. Hinaspian ko lang. Yan. Tapos dito may ginawa rin ako po na yan. Ito naman retaso to na Kaizen board na 18mm. Kape muna tayo. Dito ko nga pala tinatransfer ngayon yung mga clips natin. Hindi ubran direkta sa cellphone ko eh. Ako bakit? Ang ginagawa ko, tinatransfer ko muna sila sa dito sa laptop. Tapos transfer ko dun sa cellphone. Doon ko i-edit. Almuchaw. Ang almuchaw natin. Tutuyo rin yung mga saging yung isang puno dyan natumba na lang bigla kinain ng mga inuod na maliliit. Ito nung tinabas ko, ang daming uod kulay puti. Ito may bunga na rin to. Ang daming bunga nito.
Natatakpan eh. Malapit na rin maano to, na mahinog. Nakakarami na tayo saging dito ah. Ito malapit na rin mamuso ito na. Wala na rin yung mga tanim ni Black Ninja rito. Ito yung upuan pala, yan oh. Nasira eh. Ayan, kinuha ko yung base niya. Base na tayo. Tulog pa yung mga nakatira. Aga pa naman eh. Wala pang alas 8. Ang napalitan pa lang pala dito sa ginawang bahay namin na to, yung mga gutter nalusaw na yung dati. Ayan, pinalitan na ng ano, stainless. Tapos yung mga downspout nito, naka-embed dati ito. Inano na lang nila, in-expose na lang nila. Ayan, yung mga butas dati sinaraduhan. Ayan, naka-embed lahat yan eh. Naglilik daw, nagbabasa doon sa loob, kaya pinalabas na lahat. Yun ang isang problema pagka mga naka-embed na ano. Kaya mas mainam talaga na naka-expose na lang na ganyan. Basta pinturahan lang. Pero mas mainam yung ganyan kasi madali sa ano pagka nagme-maintenance. Madali yung pagre-repair. Pagka naka-embed, di mo naman hanggang sa ano yun mo na lang, i-cancel mo na lang. Ito mga tubular na to, mga BI pa to. Hindi pa, wala pa akong nakikita mga GI na tubular nun eh. Pero makapal yan. Tapos ito pina-extend na rin, ito yung canopy na to. Glass siya, glass, talagang salamin. Tempered glass. Pinapalagyan din ng ilaw ito eh. Yan, sa susunod ito yung gagawin natin. Ito yung itatiles natin. Ito yung malaki-laki to. Hanggang dito sa may walkway na to. Ito, ibahin yung kulay dito. Bali ano to eh, 4 bedroom. Ito yung master yan. May ano to, may jacuzzi. Tapos ito may CR din dito. 2 kwarto dito. Isa doon. Ito maid's room, ano, driver's quarter. Yan sa baba dyan. Tapos meron siyang ano dito, laundry area.
Okay, ayan na. Tapos na. Oh. Bilis. Medyo halata lang yung alikabok pagka mga ganitong dark yung mga tiles. Kitang kita. Puti-puti. Ay, salamat. Natapos na naman. Ito, ibabalik ko pala yung ano nito. Ano to clean out. Tinabas na ako ito. Lalagyan ko na lang ng buhangin para pumantay. Yan na, tapos na. Si Rayby. Tulong ko. Yung takip ng clean out. Ano lang to. Madaling tanggalin. Okay, mission accomplished. Susunod. Rayby, muna na ako. Bye. Okay, salamat. Sana. I-prepare tayo naman para sa project sa Bulacan. Ang scaffolding. Dito tayo sa kubo. Ko itong bigkis ng mga mahigpit na naman. Laki ng iginaan nito. Binilad ko talaga para matuyo yan ang ginaan ito yung pinakamaganda, ang kapal. Tuyo na to pero ang bigat magbigat pa dito. Ito yung dating 7 steps ko dito na ang madre nun bayog, kaso na siya nabukbok. Kinuha ko na lang yung yung mga steps, yung baitang, tapos pinalitan ko na yung madre. Ang ganda dito, sana ma-treat ng para hindi bukbukin. Apat. Binebenta ko yung iba dyan. PM lang sa mga may gusto. Di-deliver ko sa inyo. Dito lang sa may Mabalacat. Ito 8 steps. Inahayaan ko matuyo sila dito para gumaan. Ito talaga yung mga makakapal. Ito hindi gaano, pero tama lang. Tsaka ito makapal din to. Kikita mo yung makakapal na kawayan pagka yung mga buko malalaki. May sinasabi pala si Mang Leonides. Shout out Sir Leonides Alfaro. May bayog din ako dito. Bayogin yung solid. Ito yung mga tinikan to Ayun, yun doon, yung dulo doon. Bayog yun Nakain doon sa loob ng kulungan. Daming mga magugulang pang balangkas. Kung gumagawa ka ng bahay kubo nito dahil makukuha dito na po pwede.
Daming kumpay ah. Kalabaw ni kuya oh. Ang taba. Ganda ng katawan. Pantay yung likod oh. Ito yung bayog. Hindi lang makakapal dahil sinusuwag ng kalabaw eh. Yan dito sinugan ni kuya yung kalabaw niya. Yan bayog to. Kahit malayo ka alam mo yung kawayan na bayog. Hindi siya mataas na kagaya ng mga tinikan na yan. Yan. Diretso. Nahabol ka. Isang araw may nagsunog daw dito na bata. Sabi ni kuya, ayan oh. Muntik na masunog tong mga kawayan. Buti nilinis ko. Sinabuyan niya lang ng tubig. At dito nasunog na rin to eh. Ano to eh, santol. Loko-loko mga bata na yun eh. Ang magawa. Kundi na kita ni kuya. So sana itong mga kawayan. Dahil pa naman tuyo oh. Yung mga puno. Puputukan yan. Ang dami. Pang kilo o rafter. Ito hindi ko na natapos itong dapat ano to eh, extension sana na kulungan pang breed. Kaso tinanggal ko yung mga ano doon. Yan yung mga kahoy-kahoy. Dito ko na lang nilagay. Ginawa ko na lang bodega lang muna. Hindi ko matapos-tapos eh. Ito mga pinagbaklasan. Medyo maayos pa yung iba. Yung iba sinunog ko na. Baka sakaling magamit dito sa mga kulungan eh. Kaya tinabi ko. Mga scrap na bakal. Dadala tayo ng mga ilan-ilan dito sa mga kahoy na to. Tapos yan yung bistay. Ito yung salandra. Kasi magpapasundo tayo dun sa nagpapagawa. Meron siyang L300 SB. Pagsasakyan natin ng mga scaffolding at saka iba pang mga gamit. Yan yung toolbox, mga pala. Pero yung ano hindi ko na siguro dadalhin. Tingnan natin yung armatilya. Yung mga scaffolding mo kahit mga ano lang siguro 5 pares. Ayun yun doon, bayog yun oh. Bayogin yun. Yun yung sa tatlong puno na yun, puro bayog. Yan, ito yung isa. Yun, bayog din yan, kumakapal na. Oh, itong mga itlog na naman nun ah. Ito yung isang hagdan ko pa oh. Ayan, nabukbok din to eh. Ayan oh. Puring palitan yung ano nito, yung madre nya. 9 steps din to eh. Ito maayos pa yung mga baitang nya. Ayan oh, lalaki pa nga eh. Palitan ko na lang siguro to. Yun yung mga nakaunat na yun. Kunin ko yung mga baitang nya. Nasulit na naman yan eh. Ay marami na rin natapos na project yun. Yan dun sa Arrowville na idala yan. Dun sa Sibera. Mga ganitong hagdan nga pala, ang sukat na kinukuha ko dito sa ilalim, yung luwag nito, yung unang step nito ng haba niyan 50 cm. Tapos kada baitang nagbabawas ako ng 2 cm 2 cm para tapered siya, paliit siya, ipatanon. Yan, every steps magliles ka ng 2 cm. Tapos yung distansya nito 16 inches. Yan, inches kinukuha ko dyan, hindi centimeter.
Pwede nyo rin gawin 40 cm, pero ako inches kasi. Yan. 16 inches. Ang tingnan nyo, pare-parehas yung distansya nyo. Tapos kung mahaba naman, halimbawa 11 steps o kaya 9, magdagdag ka rin sa ilalim para mas buka siya sa ilalim. Tulad nito, ginawa ko dito 52 siya, 52. Tapos palit siya kasi nagdagdag tayo ng ano, ng baitang diyan. 9 steps yan eh. Kaya dapat yung mga pangbaitang, yung tuyong tuyo. Ito kasi pagka sariway nilagay mo dito at natuyo yan, luluwag yan dun sa butas. Kaya dapat yung sagad na sa tuyo, hindi na siya titikom. Kaya yung hindi naliliit. Yung iba, ang ginagamit nilang ano na pangbaitang dito, yung ano lang, kawayan din, kaso biniyak, tapos palapad dito. Yan, pwede rin naman yung kaso masakit sa paa pagka sinampa mo kasi hindi katulad ng pabilog, hindi ano, naka ano yung paa mo, hindi siya matalim. Marami pa akong pinatuyo dito na pwedeng gawing pangbaitang. Yan o, ito magugulang na to, yung mga puno na maliliit. Yan o, makapal yan, walang butas yan o. Yan pang ano, pang gawing puluhan ng ano, pala. Yan po, ito pang 9 steps din to. Ayan, pinapatuyo ko pa, tuyo na oh. Pwede na siguro to, nakasukat na yan. Yung gagawin nga pala natin dun sa Bulacan, may pandi, yung ano lang, bali pinapataas lang yung bubong ng bahay, tapos pinapalagyan ng mga poste kasi yung bahay na yon naka-interlock lang, saka matagal na rin, may siguro mga 30 years na rin yung bahay na yon. Dun sa kapatid ni Mrs. yun, dun sa pandi. So hindi naman gaano kalakihan yung budget, yung ang importante lang yung mapalitan yung bubong, tapos maitaas, mapaikutan ng biga, ng beam. Tapos kung may natitira pang budget, yan, pwede tayong mag plastering. Nabago na rin yung ano nun, may naidagdag na kwarto, ali magiging 3 bedroom yun. Tapos ni-revise namin yung ano, yung forma ng bahay. At least pagka ganun, maayos na, ipapapinish na lang nila, wala nang mga gigibain. Siguro abot na din tayo itong mga isang buwan doon, after Holy Week siguro. Ayos na yun. Medyo mahirap pa naman maghukay doon, may ano yun eh, medyo bundok-bundok kasi yung lugar na yun. Hindi kamukha ng lupa dito na kalag yung lupa, madaling hukayin. Doon parang ano, parang clay yung lupa sa bundok, tapos mabato. Kailangan natin silang magdala ng ano, bareta. Nalaglag na yung mga bunga nitong ano money tree. Wala akong nakita sa mga buto niya. Yan o, pumutok na. Ayan, ito. Yan o, ito yung laman ng bunga niya. Nuts to eh, may nuts sa loob. Yung iba, yun, ito. Yan o. Oh, paano kaya kainin to?
Parang kahoy. Ano yung iba? Ayun ha, ito pala, ang dami. Tinawag naman natin 3. Hindi naman bababad siguro ito, magiging pera. Nalang tayong mga ano ko, mga tanglad, sayang oh. Kaya kung didiligan mo naman kasi lahat yan, ako po, parang pinarusahan. Yung inaabot lang ng mga nadidiligan, yun ang sariwa yan. Dahil malapit dun sa Bayabas, ito lang mga dinidiligan namin ni Mahal eh. Yan, nadadamay rin to, kaya sariwa yan. Yun oh. Parang kahoy. Nakapagpahinga ng konti. Pero masakit pa rin itong ano ko. Pero nata ako ng frozen shoulder dito. Sarap magpahinga. May ano ko pala yung ano ko yung nai-prepare ko yung benderan kanina. Yun, nice ko. Pinalitan ko yung ano, yung nakapatong kasi dati dito. Yung nanay, isang kahoy. Dito ko lang kasi naitambak noon eh. Sinampahan ng anay. Ito pinalitan ko. Ayun, tigas-tigas na to. Tapos binolt ko para matibay. Yun o. Tatanggalin na lang yun. Tapos yung isa nito. Yung 7 steps na isa, yun yung dulo. Ibigay na rin natin sa kanila pagka natapos tayo. Iwan na natin doon. Remembrance. Remembrance from Danny Boy. Bukas yung mga tools siguro. Ayusin ko muna sa toolbox. Pwede nang ano yun to ha, ni bilad. Para may stock. Kesa sa nahuhulog na ganyan oh. Bukas kunin natin, bukas may bilad. Dami naming napatuyo nito. Yan nakarating pa ng Canada. Dinala ng kapatid ko. Sa taas ang dami oh, kumpol. Okay, pusin ko na po yung vlog natin sa araw na to. Maraming salamat po sa inyong lahat. At medyo dumarami na yung ating views. Yan, maraming salamat po sa mga laging nakaabang, sa mga nag-comment po. Shoutout po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod, bye bye. Ingat po tayo lagi. God bless us all.